إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي بلغ الرسالة وعد الأمانة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته وتخلق بأخلاقه وتأدب بأدابه واعتقد بعقيدته إلى يوم الدين. أيها المسلمون الكرام، اتقوا الله حق تقوى فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتابه المنزل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وفي آية أخرى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ang lahat ng papuri at pasasalamat ay inuukol lamang natin ito sa totoong Panginoon, ang tunay na tagapaglikha ng lahat ng mga nilalang, walang iba kundi ang Allah subhanahu wa ta'ala. Naway ang pagpapala at kapayapaan ay mapasa kanyang huling sugo na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala nang ibang sugo bukod pa sa kanya, sapagkat siya ay wa khataman nabiyyin. Nasa sa kanya ang pagkhatam mula sa mga anbiya, mula sa mga propeta ng Allah subhanahu wa ta'ala. Siya nang pinakahuli. Kapag may mga nananawagan pa na sila daw ay propeta kuno, tandaan po natin ang mga taong iyan napabilang sa tinatawag na mga dajjalun. Mga dajjal, mga taong nangaligaw sa landas ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ngayon mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, tayo po ay nagpapasalamat sa Allah subhanahu wa ta'ala sa ngayong araw, sapagkat alhamdulillah, umabot tayo sa Amun Jadid, sa New Year, ang bagong taon ng Hijri. Yun ang pagsisimula ng buwan ng Muharram. So unang Jumaa ngayon sa buwan ng Muharram, hindi na 1445 Hijri, kundi 1446 Hijri na po tayo. At tandaan po natin, may ibada dito. Nang ibada na ito, kapag nagawa ng isang ummah ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tulad ng pag-aayuno dito, papatawarin ito ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang kasalanan isang taon na nakaraan. Yukaffiru as-sanatal madiyah. Papatawarin ng isang taong kasalanan natin kapag naisagawa natin ang isang araw na pag-aayuno dito. Yun ang Ashura, ika-10 araw ng buwan ng Muharram, sapagkat dito iniligtas ng Allah subhanahu wa ta'ala si Propeta Musa alayhi salatu wassalam kasamang kanyang kaum mula sa pagpapahamak ni Fir'aun alayhi la'natullah.
So ngayon mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, ang pangalawang pasasalamat natin sa Allah, ipinaabot niya tayo sa ngayong araw, araw ng Jumaa, araw ng pagbibigay payo at paalala mula sa Quran at sa sunnah ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam upang maging dahilan, madadagdagan, maitutuwid ang ating mga gawaing pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala. Payo at paalala unang-una sa aming sarili at sa aming pamilya, sumunod po sa inyong lahat. Ngayon po ang ating pong paksa, pag-uusapan sa ngayong araw ay ang 8 pagsisisi na binanggit ng Allah subhanahu wa ta'ala sa loob ng kanyang marangal na Quran. Ito po ang ating pag-uusapan. Ano-ano ang mga pagsisihan ng isang alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kabilang buhay. Sapagkat wallahi mga kapatid sa pananampalatayang Islam, kapag darating ang panahon ng kamatayan natin, wala pong hindi magsisisi. Lahat po tayo may pagsisisi mula sa mga resulta ng ating gawain. Nung tayo ay i-examine na ng mungkar at nakir, higit lalo ang pagtatanong o paghihisap ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kabilang buhay. Ngayon mga kapatid sa pananampalatayang Islam, unang-una, pagsisihan ng isang alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kabilang buhay. Diyan pa lang sa kubur, kanya na itong pagsisihan ng bagay na ito. Unang-una, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, mababasa natin dito sa Suratul Kahfi mismo. Ang Suratul Kahfi, ito po ay sunnah, basahin sa araw ng Jumaa. Mainam tapusin ang Suratul Kahfi kung kulang sa oras kahit 10 aya lamang. Kapag nabasa ito ng isang mu'min, ang Suratul Kahfi, every Jumaa, ililigtas siya ng Allah mula sa mga pagsubok ng Dajjal, ng mga ligaw sa landas ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ngayon, atin pong banggitin ang isa sa pagsisisi ng bawat isa sa atin sa kabilang buhay. Ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Kunin lamang natin ang punto dito. Wa uhita bi thamarihi fa asbaha yuqallibu kaffayhi ala ma أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا. Ang punto kunin natin dito ay ang salitang pagsisisi. Wayaqul, sasabihin ng isang tao sa kabilang buhay, Ya laytani lam ushrik bi rabbi ahada. Ay sana, hindi sana ako gumawa ng pagtatambal sa Allah subhanahu wa ta'ala, kahit ni isang pagtatambal sa Allah subhanahu wa ta'ala. Unang-una, pagsisihan ng isang alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kabilang buhay dahil sa pagsagawa niya ng pagtatambal sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ang pagtatambal, kapatid sa pananampalatayang Islam, min kaba'iriz dhunub, mula sa mga pinakamalaking kasalanan sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kapag siya ay inabutan ng kamatayan, mukhalladun finnar, siya po ay mananatili sa loob ng impyerno ng Allah subhanahu wa ta'ala eternally. Habang buhay, wala nang pag-asa pang makalabas mula sa impyerno ng Allah subhanahu wa ta'ala. Bakit mga kapatid sa pananampalatayang Islam? Banggitin natin bakit, anong dahilan? Sapagkat sinabi na ito sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ang pagtatambal, ito po ay nagre-reject, sinisira, tinutunaw, binubura, tinatanggal, dinidelete, ini-erase ang gawaing kabutihan natin. Anong sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala? Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ
minal khasirin. Nabanggit ito sa Surah Az-Zumar, aya ika-65. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ. Tunay na nag-reveal kami, nagpadala kami ng revelasyon sa iyo, O Propeta Muhammad, mukhatab lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. O Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ilal ladhina min qablik, at sa mga nauna sa iyo mula sa mga propeta ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ngayon, sinabi ng Allah, la in asyrakta, ang sinabihan dito ng Allah subhanahu wa ta'ala, Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Imamur Rusul, pinuno ng lahat ng mga propeta. Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam mismo ang sinabihan dito ng Allah subhanahu wa ta'ala, la in asyrakta, kapag ikaw ay nakapagsagawa ng pagtatambal sa Allah subhanahu wa ta'ala, anong mangyayari? La yahbatanna amaluk. Masisira, matutunaw, walang kwenta, walang saysay ang lahat ng iyong gawaing kabutihan. Subhanallah. Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang sinabihan dito ng Allah subhanahu wa ta'ala. Propeta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kapag siya ay makapagsagawa ng pagtatambal sa Allah, sinabihan siya ng Allah, mabubura ang lahat ng kabutihan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paano pa kaya tayo kapag makapagsagawa ng pagtatambal sa Allah? Buburahin ito ng Allah, walang kwenta, walang saysay. Ang pagsagawa mo ng pag-hajj, kahit gumasto ka pa ng milyones na pera, kapag ikaw ay gumagawa naman ng pagtatambal, walang kwentang pag-hajj mo. Wallahi. O ngayon, subhanallah, nakikita natin sa social media, ang mga nag-hajj, gumagawa ng 5 haligi ng Islam. Ang pag-hajj, ang pagkukumpleto ng kanyang pagiging Muslim sana, ngunit nung pagdating niya doon sa Makkatul Mukarramah, ang ginagawa, nagtatambal. Habang nagtatawaf sa Kaaba, nandoon may mga tamim, may mga agimat, may mga iba't ibang uri na mga kagamitan na yun daw kuno ay magiging proteksyon. Subhanallah. Wala ka bang tiwala sa Allah subhanahu wa ta'ala? Magdua ka sa Kanya, humingi ka sa Kanya ng proteksyon. Hindi ba sapat ng Allah subhanahu wa ta'ala? Allahu yakfi. Sapat ng Allah subhanahu wa ta'ala sa lahat ng bagay. Huwag ka nang magtawakkul. Huwag ka nang magtiwala sa mga agimat, anting-anting na yan. Wala yang kwenta. At ang malala pa dito, pagtatambal sa Allah. Bakit? Sa halip ng pagtawakkul mo, ang pagtitiwala mo para lamang sa Allah, napunta sa bagay-bagay na mga bato-bato na yan. Napunta sa mga buto ng mga gulay, ng mga prutas, tapos tumigas lang, ginawang agimat. La hawla wala quwwata illa billah. Pagtatambal sa Allah. Dahil ang pagtawakkul para lamang sa Allah. Sapagkat sino ba ang magpapangalaga sa atin dito sa mundo? Walang iba, Allah subhanahu wa ta'ala. Siya nagkukontrol sa lahat ng bagay-bagay. Kaya kung mag-hajj ka, huwag ka nang magdala ng mga anting-anting agimat na yan. Wala yang kwenta. Nakakasira yan ng iyong ibada. Gumasto ka ng milyones sana doon, pero walang saysay. Nagkakasala ka pa sa Allah subhanahu wa ta'ala. Yung iba, ang ginagawa pa, gumugupit ng tela, ng balot ng Kaaba, dadalhin dito sa Pilipinas, ginagawang anting-anting. Ano bang kwenta ng pag-hajj mo doon? Para kukuha lang ng tela doon? Gawin mong anting-anting proteksyon sa lahat ng kapahamakan? No! Sapat ng Allah! Kaya nga may adab may adhkar. Bago ka alis ng bahay, may mga babasahin. Bismillahi tawakkaltu ala Allah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Ang pagtiwala para sa Allah. Pero anong ginagawa natin? Nagdadala ng bagay-bagay para gawing proteksyon. La hawla wala quwwata illa billah. Tigilan mo yan, kapatid. Kung ayaw mong masisira ang iyong ibada, tigilan mo yan. Nakakasira pa yan ng pagka-Muslim at nakakasira ng iyong pag-iibada sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ang pagtatambal, la yahbatanna amaluk. Sisirain, buburahin ang iyong gawaing kabutihan, tulad ng pagdadala ng mga anting-anting na mga agimat na ito.
At yung may mga sinulid na nilalagay sa bata, sa kamay ng bata, sa leeg ng bata. Walang kwenta yan, kapatid, sa pananampalatayang Islam. Gumawa ka lang ng pagtatambal yan sa Allah subhanahu wa ta'ala. Tigilan mo yan kung ayaw mo masira ang iyong ibadah. Kaya ngayon, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, nakakasira ang pagtatambal. Kaya ang isa sa pagsisihan ng isang alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kabilang buhay, ang pagtatambal. Ano pang dahilan? Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, sa Suratul Nisa, verse 48, Ba'da a'udhu billahi minasyaitanir rajim. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha wa man yushrik billahi faqad iftara ithman 'azima. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, Inna Allah la yaghfir. Tunay ng Allah subhanahu wa ta'ala, hindi niya papatawarin. Take note. Ilagay sa utak. Hindi niya papatawarin. Sino ang hindi niya papatawarin? Hindi papatawarin ng Allah subhanahu wa ta'ala an yushraka bih. Ang sino mang gumawa ng pagtatambal sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kapatid, sa pananampalatayang Islam, sapat na mga adilla na ito na magiging gabay natin upang maiiwasan ang iba't ibang uri na mga gawain na ayon sa pagtatambal sa Allah subhanahu wa ta'ala. Panalangin, huwag kang manalangin sa iba. Huwag kang manalangin sa mga jin. Huwag kang manalangin sa mga taong patay na. Manalangin ka lamang sa Allah subhanahu wa ta'ala. Nasa sa kanyang solusyon ng lahat. Wala sa patay, wala sa jin. Ito ay mga uri ng pagtatambal sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ganon din ang pagtitiwala. Ang pagtawakkul, huwag kang magtawakkul sa ibang bagay. Magtawakkul ka lamang sa Allah subhanahu wa ta'ala. Sapagkat mapupunta ka sa pagtatambal sa Allah subhanahu wa ta'ala kapag ang iyong pagtitiwala sa ibang bagay bukod sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ganon din sa mga pagkatay. Ang pagkatay para lamang sa Allah. Ang pagsadaka para lamang sa Allah. Ang pagsagawa ng kabutihan para lamang sa Allah subhanahu wa ta'ala. Sapagkat ang nagpapaloob sa atin ng kabutihan ng gantimpala, walang iba kundi ang Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi ang taong inintensyon natin para sa Kanya. Hindi silang nagbibigay ng gantimpala na yan. At ano pang dahilan? Alam ninyo, ang isa sa mga kabutihan kapag naiiwasan natin ang pagtatambal sa Allah subhanahu wa ta'ala, ito ang resulta ng kabutihan na ipagkaloob sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Mababasa natin ito sa Suratul Kahfi pa rin. Sa verse 110, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يشرك بعبادة ربه أحدا فمن كان يرجو لقاء ربه. Sino man ang maghahangad, sino man ang mangangarap na matatagpuan niya, mamimit niya, makakausap o makikita, masasaksihan niya ang sino? Rabbihi, ang kanyang Panginoong tagapaglikha, ang Allah subhanahu wa ta'ala. فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا. Unang-una, gumawa ka ng gawaing kabutihan na ayon sa utos ng Allah. Hindi lahat ng kabutihan na ito ay mabuti. Ngunit ang lahat ng kabutihan na dapat naaayon sa kautusan ng Allah mula sa Quran at sa sunnah ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gumawa ka ng kabutihan. فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ. At wag na wag kang gumawa ng pagtatambal sa Allah subhanahu wa ta'ala. Bi'ibadatihi, sa pag-iibada, sa pagsasamba sa Allah subhanahu wa ta'ala, ahada. Ning isang pagtatambal sa Allah subhanahu wa ta'ala. Iwasan natin yan. Kapag maiwasan natin yan, hanggang tayo ay datnan ng kamatayan at gumagawa tayo ng kabutihan, bi'idhnillah, mamimit natin ang Allah subhanahu wa ta'ala. Ang pinakamalaking regalo ng Allah subhanahu wa ta'ala sa bawat alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Wa aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa li jami'il muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd.
So yun po ang isa sa mga pagsisihan ng isang alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala dahil sa pagtatambal sa Allah subhanahu wa ta'ala. Na sana daw kuno, hindi na siya nakapagsagawa ng pagtatambal sa Allah nung siya ay buhay pa sa mundong ibabaw na ito. Ang pangalawa, 8 po ito. Pero hindi kaya ng oras natin sapagkat kailangan natin maipaliwanag at malinaw sa pag-intindi natin. Ngayon, ang pangalawang pagsisihan ng alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, ba'd a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Ya waylata laytani lam attakhidh fulanan khalila. Patungkol ito sa pakikipagkaibigan. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, ya laytani, ya waylata, kasawian sa akin, sana hindi ko na ginawang kaibigan si fulan o fulana. Subhanallah. Sana hindi ko na ginawang best friend. Khalila, ito po ay best friend. Sana hindi ko na siya ginawang best friend. Bakit nabanggit ng Allah subhanahu wa ta'ala sa word na best friend? Sapagkat kapatid sa pananampalatayang Islam, ang Islam iba sa lahat ng relihiyon. Sa relihiyong Islam, lahat ng galawan natin, naayon ito sa batas ng Islam. Naayon ito sa mga gawaing ibadah kung ginawa natin ang mga sunna ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngayon, pagdating sa pagpipili ng best friend, ng kaibigan, kailangan po natin mamili. Hindi po tayo pwede basta-basta na lamang sino-sino dyan, gawin na lang kaibigan o best friend. No. Sa Islam, pinapapili ka. Ayon naman sa hadith ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam mula sa authentic na hadith, la tusahib illa mu'minan. Wag na wag kang pipili na magiging kasama mo o magiging kaibigan mo maliban na lamang ang kaibigan na may pagkatakot sa Allah subhanahu wa ta'ala. Yan ang ipapapili sa iyo. Kung tutuusin, la tusahib. Wag na wag kang mahahanap ng gawin mong kaibigan. Kung tutuusin kung hanggang dito lamang ang hadith, wag na wag ka nang hahanapan ng kaibigan. Mas mainam ang ikaw na lang mag-isa. Bakit? Sapagkat hindi lahat ng kaibigan ay makakabuti sa iyo. Kaya ngayon, sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nilagyan niya ng harful istithna, yung illa, maliban. Maliban. Muttaqin, mga kaibigan na may takot sa Allah. Yan ang piliin mo. Nakikita mo ang taong iyan nagsasala, yan ang piliin mo. Nakikita mong taong iyan na nag-aayuno sa Ramadan, yan ang piliin mo. Nakikita mo ang taong iyan gumagawa ng kabutihan, yan ang piliin mo. Nakikita mo ang taong iyan nadidiri sa alak, yan ang piliin mo. Nadidiri sa mga muharraman, sa mga pinagbabawal ng Allah, yan ang piliin mo. Wag na wag kang pipili sa mga mahilig gumawa ng kasalanan sa Allah at lumalayo o umiiwas sa mga kautusan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sapagkat bakit? Madadamay ka rin. Kaya ngayon, anong sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Al-mar'u ala dini khalili. Ang isang tao, susundan niya ang relihiyon ng kanyang kaibigan. Sino magiging kanyang kaibigan? Susundan niya kung anong relihiyon ng kaibigan niya. Bakit? Sapagkat kung ikaw ay normal na tao, wala kang sapat na kaalaman sa Islam, kailangan mo talagang pipili ng kaibigan. Piliin mo may takot sa Allah. Huwag kang pipili ng mga ligaw na landas. Oo, bakit? Masasama ka rin sa kanyang gawain. Falyandur ahadukum man yukhalil. Tingnan ninyo, obserbahan ninyo kung sino ang karapat dapat na gawin ninyong kaibigan. Sino yun? Al-muttaqin. Yung mga kaibigan na may takot sa Allah. Kapag may takot yan sa Allah, ang ginawa mong kaibigan, madadamay ka. Magkakaroon ka rin ng takot sa Allah. Kapag ikaw ay nagkakasala, paalalahanan ka. Kapag ikaw ay nagkakamali, papayuhan ka.
Kapag ikaw ay maligaw na lang ng landas, itutuwid ka niya sa tamang landas ng Allah subhanahu wa ta'ala. At habang maririnig mo siya, madadagdagan ng iyong iman. Kasi bakit? Nag-aaya, nagtatalata, nagpapayo mula sa Quran at sa Sunnah ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At kapag siya ay kumikilos tulad ng pagsasala, ganun, madadagdagan ng iyong pagkatakot sa Allah subhanahu wa ta'ala. Mahahawa ka sa kanyang pagkatakot sa Allah. Ay buti pa siya nagsasala, makakapagsala ka kahit hindi ka nagsasala. Dahil bakit? Pinapayuhan ka, sinasabihan ka ng pag-iiwan ng sala. Anong kasawian nito? Sinasabihan ka kung anong kabutihan ng pagpapatayo ng sala. Kaya kapag ikaw ay mapapaalahanan ng kabutihan ng pagsasala at kasawian sa pag-iiwan ng sala, ikaw ay makakapagsala. Kasi bakit? Matatakot ka dahil sa iyong pagpapayo ng iyong kaibigan. Kaya piliin dapat ang kaibigan. Ilan sa mga kabataan ngayon, nakikita natin mismo, ang pinipili ang mga ligaw na kaibigan. Anong nangyayari sa kanya? Naligaw! Kung ano ang paniniwala ng kanyang kaibigan, ayun, sinusundan din niya. Kasi bakit? Yun yung kanyang piniling kaibigan. Lalong-lalo na, pasintabi sa mga balik Islam, no? Most especially sa mga balik Islam, piliin ninyo talaga ang gawin ninyong kaibigan. Piliin ninyo yung matuwid na paniniwala sa Islam ang gawin ninyong kaibigan. Piliin ninyo yung may takot sa Allah na gawin ninyong kaibigan. Piliin ninyo ang may kaalaman, ang may sapat na kaalaman sa Islam na hindi ka maliligaw sa landas ng Allah subhanahu wa ta'ala. Yan ang gawin mong kaibigan. Huwag na huwag kang makikipagkaibigan na alam mo alanganin, delikado ang iyong paniniwala sa Allah subhanahu wa ta'ala. Tandaan po natin, darating ang panahon, mamamatay po tayo. Iwasan natin, mamamatay tayo habang mahina, habang tayo ay nasa kaligawan, habang tayo ay gumagawa ng kasalanan sa Allah subhanahu wa ta'ala. Sapagkat dyan din tayo babangunin, lilitisin ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kabilang buhay. Kaya ngayon, ang isang padagdag, konting oras na lang. Sinabi ito ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang kaibigan mo na hindi ka namimili, magiging kalaban mo ito sa kabilang buhay. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, binanggit niya, ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim, al-akhillau yawma idhin ba'duhum li ba'din adu illa al-muttaqin. Al-akhilla, ang pagbe-best friend, pagkakaibigan, yawma idhin, sa araw na iyon, sa araw ng paghuhukom. Yawma idhin ba'duhum li ba'din adu, sa pagitan ninyong magkaibigan, magiging kalaban. Magkakalaban kayo doon sa kabilang buhay. Bakit? Magsisisihan kayo. Dahil sa iyo, niligaw mo ako. Dahil sa iyo, nakagawa ko ng kasalanan. Dahil sa iyo, nakagawa ako ng kamalian. Dahil sa iyo, namatay ako sa kaligawan. Dahil sa iyo, namatay ako sa gawaing pagkakasala sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ganun din siya. Alam mo naman na ako ay hinihikayat kita sa gawaing kasalanan. Ba't ka naman gumawa? Magkakalaban kayo doon. Magdedebatehan kayo doon. Pero wala na. Wala nang kwenta yun. Kasi bakit namatay na kayo? Magsisihan na lang kayo doon. Oh. Sino ang hindi magsisisi dito? Ang mangyayari pa ay magkakaroon ng intercession. Ibig sabihin, intercede, ito po ay pagsyafa'a, pagtutulungan. Sino ang kaibigan na magkakatulong sa iyo? Al-muttaqin. Ang mga may takot sa Allah subhanahu wa ta'ala. Yes, ang may takot sa Allah, magkakatulong pa yan sa iyo. Halimbawa, ikaw ay sa kapahintulutan ng Allah, waliyadhan billah. Ilayaw na ng Allah subhanahu wa ta'ala, la samahallah. Kung namatay ka sa gawa ng kasalanan sa Allah, ngunit may kaibigan kang matuwid, may kaibigan kang may takot sa Allah subhanahu wa ta'ala, at siya ay nakapasok sa paraiso, sa araw ng qiyamah, ikaw ay isyafa'a niya. Ikaw ay tutulungan niya. Yes, manalangin siya sa Allah, ya Allah, hindi makukumpleto ang kaligayahan ko dito sa loob ng iyong paraiso, maliban kung masyafa'a ko, matulungan ko ang si fulan, yung kaibigan ko, yung best friend ko. Subhanallah. Yes, wallahi. Ganito mangyayari sa kabilang buhay. Hindi ka magrida. Hindi ka maging ligaya sa loob ng paraiso ng Allah, maliban kung dadalhin, ipapasok ng Allah ang kaibigan mo nasa impyerno, ipasok diyan sa loob ng paraiso kung saan ka naroon. Itong piliin natin, kapatid.
Dapat matalino tayo sa pagpipili ng kaibigan.